remember, in every scenario, in every story, there's always a two sides, right? I'm not here naman to play the victim side eh. I just found out pala, yung mismong ginagamit pala namin na whey protein is substandard. Mali na namin talaga, di kami napag-testing kasi nga, nagtiwala kami sa COA. Para naiintindihan ng mga tao, no? In every delivery talaga, may mga COA talaga na para ma-make sure na yung dinideliver is tama, maayos yung quality ng produkto. No? Para hindi na maulit-ulit yung mga pangyayaring ganun, nagpatayo kami ng sariling manufacturing plant to assure the product is quality. Justine Kent Faustino, a pharmacist and entrepreneur, founded A1 Protein, One Pearl Manufacturing, and Athliva Nutrition in Quezon City. He promotes health and wellness through quality supplements, making him a key player in the Philippine supplement industry. Sobrang hirap, sobrang tough. Nasira ako dun, bro. I lost a lot. Still happy, pero I have to fight eh. I have to be refocused. Tao lang tayo, nagkakamali din tayo, syempre. Pero still, grabe yung pinagdaan namin yung mga natutunan ko na you just have to accept it. Embrace it as a man, as a people na harapin mo ng buong pagkatao. Let it be. Huwag mo silang tatakbuhan. What's up mga kasundot? It's another episode na naman tayo dito sa TWPS. And of course, syempre, no, meron tayong bagong makakasama. Ang dami na nating nakasama sa ating episode, no? But ito, bagong industry na naman to ang makakasama natin, no? Nakaraan may pulis pa tayo nakasama, may attorney, no? Now, ito naman, industry naman to ng mga nasa gym. Ayan, magandang pag-usapan to dahil alam naman natin dito sa Pilipinas, tayo mga Pinoy, no? Ang daming gustong magpaganda ng katawan, ang daming tawag dito yung goals nila, no, sa pagdating sa katawan, no. Syempre kahit naman kami nag-enroll kami diyan sa mga gym, no. Pero syempre, no, minsan kailangan natin ng mga tulong din, no, ng mga iniinom 'yan, no, para mapaganda ang ating katawan. So ang makakasama natin sa episode na 'to, nakaka-excite, no, dahil isa sa kaibigan natin na 'to, ilang taon na rin ang kanilang whey protein. Ayan, para sa mga naghahanap ng whey protein. Kasama natin ang may-ari ng A1. Walang iba kundi si Mr. Justine Kent Faustino. Bro, welcome! Nice to meet you, Papa Sundo. Ayun. Nice to see you again. Nagkasundutan na. Actually, last year pa kami nakakapag-usap ni Justine. And sabi ko nga, bro, i-share natin kasi supportahan natin ang local na mga produkto, no? Kasi even us, no, bro, syempre, alam naman ng lahat yan, may mga produkto rin kami. And iba pa rin na suportahan yung mga local products, di ba? And A1 is one of the local product natin dito sa Pilipinas na kayang daling kahit international nga, sabi nga namin, eh, no? So, bago ang lahat, bro, kamusta naman, bro? Kamusta? Okay naman ako, bro. It's nice to see you again. Parang isang taon yata ito in the making na parang last year magkausap tayo, pumunta ka sa office namin. Oo, nagkakwentuhan kami noon eh. Actually, pumunta siya sa office namin, nag-meeting lang kami. I think 2024. Then, syempre, alam naman natin, sobrang busy namin eh. Yes. Sobrang busy nito, nakikita ko. So, nag-catch up lang kami last week kila Da Josh. Yes. Shout out kay Da Josh. Yan. Kakalabas lang din na episode natin last time kay Da Josh. Lang kami noon, get together lang, hang out lang, just a dinner lang, then talk about life lang without talking another business. Yes. Sobrang intimate ng namin noon, ng dinner namin noon last week kila Da Josh. And nagkausap kami din. Sabi ko, bro, tuloy natin podcast natin. Sabi ko, sige, walang problema. I'll make away and I'll make a time with. Kahit sobrang busy, maraming salamat na pagbigyan mo si Papa Sundot. Siyempre, it's always an honor with you, yes, Papa Sundot. Talagang, ayun nga, sabi nga namin, no, isang taon halos bago bago matuloy itong podcast na to. And it's about time, no? Dahil for sure, ang daming update kay A1, ayun, no? May mga bagong produkto rin sila, no? May mga upgrades na naganap sa A1 talaga. Ang daming kwento. Ang dami. In the last year, no? Pero bago lahat, kamusta muna ang buhay-buhay? Ayan. Bossing, kamusta ang buhay-buhay? Siyempre, alam naman natin when it comes to doing business naman talaga, it's just really tough for us as an entrepreneur talaga. Sobrang struggling, sobrang pressure talaga. Pero that's the beauty of entrepreneurship eh. You have to take the pressure eh. Kumbaga, no pressure, no diamond eh. Kumbaga, laban lang talaga, fighting lang din. Ganun talaga eh. Sa negosyo talaga ganyan eh. May
Kumbaga may mga challenges, Oo, may mga ipupush talaga tayo para Oo. mas mapaganda yung mga bagay. kasi nga, sabi mo nga, gusto nga natin ng magandang buhay, ng Yes. better opportunity. Pero syempre, you have to pay with the price. There's walang libre yan. Kumbaga, Mhm. lahat ng hirap mo, lahat ng sakripisyo mo, Oo. may kapalit yan. Tsaka, pagdating naman sa business, hindi yan swerte lang eh. Yun, tama yun. Oo. Kasi yung iba ay swinerte yan si Oo. ganito, nakachamba yan si ganito, di ba? Hindi nila alam yung behind the scene. Yun. Kumbaga, Yun ang magandang kumbaga, in everything, no, may behind the scene. Oo Kung naman. paano ginawa yan. Kung paano nangyari yan, no. Actually, ang entrepreneur nga kami mga entrepreneur, tawag dito, tayo nga tawag na greatest liar and greatest manipulator. Yan. Bakit? Bakit mo nasabi yan? Ang Kasi, ganda pag-usapan oo, yan, ha? Kasi, akala ng iba okay tayo Yan, Kasi totoo yan. hindi nila alam yung pain yung sakripisyo, yung sakit. Mhm. Kumbaga, tayo lang nakakaalam Minsan, parang, kumbaga, kala nila okay pa. Kumbaga tayo, as entrepreneur, hindi natin pwedeng ipakita, iparamdam sa mga kasama natin, sa partners natin, sa partner natin, sa pamilya natin, sa mga staff natin, sa mga employees natin. Hindi natin pwedeng ipakita na tayo nisasaktan, hindi tayo okay. Kasi Sila rin, manghihina. sila rin manghihina, tayo yung role model nila. Mhm. I mean, syempre ikaw, you have to show up. You have to Tama. act as top person, top man or women ba, ganun. So basically, ikaw, kumbaga, ipapakita mo talaga sa mga tao na wala, unbothered ka lang. Tama. Kumbaga, kasi, kumbaga tawag dito, hindi na nakikita, hindi mo pwedeng ipakita sa social media na nahihirapan ka. Mhm. Kumbaga, yung social media na yan, sobrang filtered yan. Hindi mo siya pwedeng ipakita yung losses mo. Tama. Hindi mo pwedeng ipakita Kumbaga, minsan kasi nakikita nila yung top na lang dun, success na. Oo, yun Diba? lang. Pero minsan kasi di na natin napapakita yung mga hirap. Oo, kasi syempre naman, alam mo naman, lalo na sa Pinas tayo, hindi natin pwedeng ipakita yung losses natin kasi alam mo naman yan, mag-uusapan ka, but you have to cover it up. You have to cover your ass up. You have to man up. You have to show up. Tama. Even when the times you don't want to show. Kumbaga, kasi sobrang for the last few years, for the past few months pala for us, sobrang struggling in Yeah. our company, in our brand, na kumbaga ang daming naging struggles. Pero still us, we have to keep fighting every day. Kumbaga sabi nga namin, okay ka lang ba? Okay lang ako. Tangiti nga lang ako Kumbaga, Kayang-kaya pa, kasi, kayang-kaya pa. pero yun nga sinasabi na us, we are the greatest liar and manipulator. Mhm, mhm. Na we have to Show tell up them talaga. na, Mhm. okay tayo. Parang wala lang. Kayang-kaya pa rin, kayang-kaya. Pero yung sinasabi ni Justin, no, ilang taong ka na ngayon, bro? Parang, kung yung iba talaga masasabi yung pag matanda-tanda na sa gantong industriya Pero ikaw right now, ilang taon? Pwede mo bang i-reveal? Ang problema, I'm only 27 years old. 27, grabe, no? Pero ganun na yung pag-iisip, di ba? Kumbaga, ang daming nanonood sa atin ngayon, no? Siyempre, hindi pa ganyan Hindi pa ganyan mag-isip, hindi pa nararanasan yung ganyan. Pero at the early age, no, naranasan mo na magpatakbo ng isang kumpanya. No, hindi lang kumpanya basta-basta, kundi lumaking kumpanya talaga. And ang bilis din ng, 'di ba? Ang bilis ng growth ng A1, 'di ba? Yes. Sobrang bilis. Paano mo naman handle yung ganun? I mean, kayo ba, yung pamilya nyo rin ba before negosyante na talaga? Ikaw ba, pangarap mo talaga magkaroon na ng kumpanya noon pa? Paano yan? Paano nangyari? Actually, sa family ko, wala kaming background ng business. Actually, tawag dito? Nung college ako, pharmacy, nag-aral lang ako. Kumbaga, pharmacy yung course ko. Pharmacy, okay. Pharmacy So, namin. gamot-gamot to. Gamot-gamot. Aral tayo. Siyempre, aral-aralan Kala ko muna talaga ako. nagpapalaki ka na ng katawan, Hindi, bata hindi. pa lang Aral-aralan muna tayo. Pero siyempre, bata pa lang ako, even college pa lang ako, nag-gym na ako. Okay. So talagang Passion ko na yun. Passion ko na yun. Tsaka meron na talaga akong relationship with the food. Alam na mga tao to, sa mga paligid ko, sa mga nakakilala sa akin, maarte ako sa pagkain talaga. So sensitibo ka pagdating sa pagkain. Ngayon lang medyo naka-off lang ako, medyo ini-enjoy ko lang for Yes, the last 2 months. Kasi nga, buong 2024, naka-diet ako. Talagang Simula disiplina January talaga. hanggang, ito lang, since last December up to na February, medyo naglalaylo Cheat lang ako. mode. Parang kumakain lang ako, parang, kasi kumbaga, syempre, tawag dito, gusto ko enjoy yung buhay. Yun. Kasi gusto ko naman, kumbaga, kahit paano kumakain ng gusto ko, anything sweets, kasi nga, sarap Pero yun nga, sabi ko nga, edi, aral ako, pharmacy.
way back 2014 to 2018. Luckily naman, na-graduate tayo on time. Grabe, no? Nakapasa Ilang taon ng pharmacist? 4 years lang. 4 years, okay. Pero madugo yan. Ang madugo. hirap ng pharma din, ha? Mahirap talaga. Akala ko walang math eh. Akala ko madali. That time madali lang Nabudol ka pala. Oo, nabudol lang ako. Pero yan talagang pangarap mo, maging pharma nun? Hindi. Kumbaga, hindi ko siya pinangarap nun. Kumbaga, parang, that time kasi parang 1 week before na lang magpapasokan na. Wala pa rin akong course. Okay. Wala pa rin akong course. Kumbaga, yung parents ko na sabi, mag-pharma ka na lang. Kasi nga, yung mama wala nang no choice. Kasi yung mama ko, kasi is, before, nagkakilala sila ng papa ko sa butika lang. Oh. Mama ko is nasa PA. Kumbaga, kasi may butika sila before sa tita niya. Yung papa ko, customer. Oo. Doon sila Customer lang si mama mo, bumibili lang. Si papa mo ang customer, siya ang pharma. Si mama kasi may butika sila mama sa mga tita niya, nandun siya. So siya, parang sabi niya, parang pangarap niya rin magkaanak na merong butika o pharma, sabi ko. Kaya bunso ako. Ikaw na lang kasi yung mga kapatid mo iba. Ikaw nang sinugo. So, sabi ko, sige, walang problema. Hanggang yun. Medyo mahirap pa yung pharma. Medyo tawag dito. Sinugo ka talaga. Pero nakuha naman, pero sa awa naman ng Diyos, sa pagsasumikap natin. Na-survive, natapos. Nakachamba tayo ng 4 years pero sabi mo nga, nakwento mo sa akin before, registered pa. Nagpasa mo ang board exam ng After na pagka-graduate ko, take na ako ng board exam kasi sabi ko, kumbaga parang, kung patatagalin ko pa sayang, sabi ko, kumbaga, ito rin yung mga payo ko na, just do it now. Walang perfect timing eh. Tama. Yung momentum natin habang gigil na gigil ka, gawin do mo it talaga. now. Do it now. Tama Kasi, yan. kumbaga, one decision away ka na lang from a totally different life. Mm-hmm. Kumbaga, ganun yun yung mga buhay natin na, kumbaga, kapag may gusto ka, gawin mo na. Huwag mo nang patagalin. Just figure it out on the fly. Mm-hmm. Make sure lang na tama yung gagawin mo. Trust your instinct, trust your self, kumbaga, believe in yourself lang. Mm-hmm. Ganun lang. So, ako, pagka-graduate ko, take ako ng board exam, review, 3 months, 4 months, pumasa. Naipasa. Okay so, ganap ka ng pharma. Oh. After mo makagraduate, syempre, trabaho time na. Ayan na. Kumbaga pag sa pharma naman kasi maraming field yan. Kumbaga mamimili ka. Butika, tawag sa amin is community pharmacy. Okay. Kumbaga butika, meron sa hospital, Uh-huh. tapos meron sa manufacturing. Oo, yung mga sa cosmetic side. Yes. Mga food, ganun. Mm-hmm. Tapos meron din ng mga pati papers. food pala, pwede rin sa pharma. Oo, pwede rin mga papers, mga regulatory, mga nag-iso yun. Eh ako, that time, may alam mo naman ako. Gusto ko chill lang. Yung relax mode na trabaho lang. Sabi ko, gusto ko sa butika lang ako. Kasi luckily naman, napunta ako sa butika, malapit sa amin. Kumbaga, ayun yung first job ko, first work ko. Doon ako, doon. 1 year lang ako doon, 1 year lang. Isang taon. So, na-experience mo rin talaga na magtrabaho. Yes, kasi paano. parang nandun, comparative kahit paano, naramdaman ko din kumita. Kumbaga, that time kasi, kailangan, nahiya na rin ako sa parents ko na parang ka-graduate ko lang, mangingi ako. So, nag-work na agad ako. After ng out-taking namin, work na agad ako. So, trabaho agad. Trabaho na agad ako, 1 year. From 2018 to 2020. Kasi ang daming pag-graduate, pahinga muna. Ikaw trabaho na agad. Trabaho agad ako. Kumbaga, bakbakan na kasi, kumbaga, tawag dito. Doon na yung real world eh. Mm-hmm. Kumbaga, dun, wala na dito yung matalino ka. Oo, wala na. Wala na dito yung top 1 ka, wala na dito yung board passer yung mga numero, burado lahat wala yan. na, kumbaga wala nang data dyan. Kumbaga, totoo yan. Wala na dito, wala kang paki kung board passer ka. Basta magtrabaho, gawin mo yung best mo dyan. Diba? Dito, parang ganun eh. kumbaga dito, patibayan na kayo ng loob. Kasi ito na yung yun na yung realidad ng buhay. Ayun na yung kung sino yung magaling, kung sino yung madiskarte. Diyan na mag-show up. Experiences ng labanan pagdating sa ganyan. Wala na dyan yung academically na parang ganito gagawin. 1+1, ganun. Okay, so at the age of 21 yan, yung nakatapos ka. Yes, 21 ako noon. Ngayon, 27 ka na. So, way back 6 years ago to, yung pinag-uusapan lang natin na to. Yes, no? yes. And then, paano nangyari na biglang, ito na, nagka-negosyo ka? Ito yung bali, 2018. 2020, pandemic. Yeah, pandemic eh. So inabot ka rin ng pandemic doon? Yes, pandemic. Actually, pandemic, ang pinakamalakas ng butika. Oo, butika kasi, di ba? Mga face mask, mga lahat ng vitamin C. Alcohol, vitamin C. Grabe yun. Medyo natakot din kasi ako kasi sobrang exposed ko. So that time na pandemic, nagtatrabaho ka pa nun? Ano lang, parang
1 week lang. 1 week lang. Kasi March 15 yata yung pandemic. Parang ang last na duty ko is March 12 lang ata. Tapos, kumbaga, Lockdown na. Lockdown na. Kumbaga, nung lockdown na, hindi na ako masok. Pati pala pharma nun, totally hindi na inopen yung ibang pharmacy. Hindi, pharmacy. Bukas ang pharmacy kasi essential yun. Oo. Sila Pero ikaw hindi ka na pumasok. Hindi ako pumasok kasi nga. Takot ka na rin. Hindi kasi bukod sa natakot. Ang daming tao. Ako lang yung mag-isa doon that time. Single duty. Pero ano naman, ang sarap naman kasi nga, before kasi wala naman ang ginagawa sa work ko, nakaupo lang ako, Facebook lang. Kasi buti ka, tagabantay ka lang naman. Yung time mo lang may bibili sa'yo. Yung time na yun, buong duty ko, di ko nahawakan yung cellphone ko. Talagang dire-diretso na. So sabi ko, parang grabe kasi, natakot din ako kasi, exposed ka talaga. So ako sabi ko, kumbaga, paano to ba pa nagka-COVID ako? Ano mangyayari? Kasi natakot ako, kumbaga. So naisip mo na rin? Kailangan kong isip yung sarili ko. Kasi sabi nga naman nila, kumbaga sabi ko nga, ito mga sinasabi ko sa mga ano ko kumbaga hindi kayo pamamanahan yan. Oo. Ayun sinasabi ko sa mga... Kumbaga parang sugo lang yung buhay mo. Sa mga staff ko, wag niyong gagalingan, hindi kayo pamamanahan ni boss. Ayun sa inyo, kumbaga ako that time, ano na ako, advance na ako mag-isip nun Nagkatrabaho, sabi ko, hospital na ako, gasto sabi ko. That time, starting pa lang ako nun Kumbaga parang, sabi ko, gawin ko na lang. That time, may naipon ako, konti naman. May naipon ako, sabi ko, gawin ko muna, tawag dito, mag-live muna ako, bakasyon muna. Para, sige, live muna ako. Parang pero nakakaisang taong ka na niyan? Yes, 1 year na ako. Kasi nag-start ako October 2018. Ang COVID is March 2020. So parang 18 months? 18 months na ako nun. So yun. Edi parang 1 week lang Hanggang 1 month na ako nakabakasyon. Extend na ng extend. 1 month. Pero sobrang grateful ko naman sa boss ko kasi bakit? Pinapasahod pa rin ako kahit nakalibaw. Kaya parang that time medyo kumbaga sobrang supportive sa akin. Kasi sinahod ako noon parang siguro tinulungan din kami talaga. Tinulungan din ako personally. Kaya sobrang nagpapasalamat ako. Saka lakas talaga ng pharmacy noon. Hindi ako na-zero noon. Kumbaga that time. Kaya sabi ko, nagpapasalamat ako doon sa boss ko, sa daddy ko, amo na kahit paano tinulungan ako doon. Magto 2 months na actually. Doon na, nangamusta na si ma'am. Ay, sir, papasok ka ba? Sabi ko, ma'am, baka hindi na po. That time, ang lakas ng loob ko nun. Kasi, wala akong kaplano-plano sa buhay. Parang wala akong, kasi... ang lakas lang ng loob, walang plano sa buhay. Kasi, sabi ko, ma'am, mag-resign na po ako. Nagulat. Sabi niya, sige, bakit may business ka ba o kaya ano? Wala po, ma'am. Wala talagang plano. So, ibig sabihin, wala rin tong mga to. Wala pa talaga Wala pa dong bro, wala pa. Hindi ganun that time. Kasi before kasi talaga, gusto ko sana mag-ibang bansa. Para mag-Australia dapat ako, magka-Canada. So, doon ang plano mo talaga? Yun talaga. Kasi yun naman talaga. Kaso nga nagka-COVID Actually, yung February 2020 pa lang, February 2020, nakaprocess na yung mga papel ko. Mag-student visa dapat ako. So, naka-ready na? Handa ka na mentally saka yung ano talaga? Before 2020 pa lang, nakaset na yung utak ko. Yung mindset ko na sabi ko, aalis ako ng Pilipinas May or June 2020. So, nakaset na talaga? Nakaset na. Kumbaga, malinaw na. Malinaw na kasi tingin-tingin na ako kumbaga it's either Canada or Australia. Kasi nag-inquire na ako sa agency. Sa ano pala di pala agency, sorry. Sa company pala, private company pala. Private. Nag-ano ka talaga? Nag-apply ka talaga? Kasi kumbaga, yung mga student visa, alam mo na may mga business na ngayon yan nag-inquire na ako. Actually, nag-down payment na nga ako talaga? Umabot na sa ganung point na may down payment? May down payment na ako. Tapos naasikaso ko na. Actually, naka-preliminary na ako. Tapos parang sabi ko, sige. Parang February that time hanggang... Anong taon to? 2021? 2020. 2020, okay. Before pandemic. Tapos, actually, 1 week before pandemic, mag-i-intro na dapat ako. Kasi binigyan ako ng form Meron na ako pupuntahan. Meron na akong course Ang course ko nga is leadership. Leadership training, management Kasi nga, parang way lang talaga kasi yun sana. Tas parang tawag dito sa Australia ako, sa Perth. Okay. So doon na meron na actually, parang pag pinayos ko yun, couple of weeks or months, mapaprocess na hanggang dire-diretso na. Kasi meron na akong school Yun, 1 week before. So yung 1 week before, biglang nag-chat yung pinsan ko. Nasa Australia siya noon. Nagkaka-update dito sa mga COVID. Sabi niya, may COVID na dito. Parang 1 week before mag-lockdown, sabi niya, may COVID na dito. Parang ang hirap na. Sabi ko, wala, papunta ako dyan mga after 2 months or 3 months. Kasi nga, wag ka mo nang tumuloy. Oh my goodness. Sabi ko, bakit? Sabi niya, sabi niya nga, lockdown dito. Sabi ko, dito ka sa Pinas, wala. Sabi, antayin mo lang, sabi niya. Nagkaroon yan sa Manila ata una nagkaroon. After 1 week, parang sabi ko, ano ba plano? Hanggang maya-maya, biglang nag-lockdown na. Inabot na talaga. Sabi ko, ano lang gagawin
ako. Kasi ito yung gusto ko. Kumbaga naka-laser focus ako. Diretso na talaga na doon napupunta. Sabi ko, sige. Ay, siguro gawin ko muna tong COVID as a vacation muna. As to kumbaga, magnilay-nilay muna. Kumbaga, kasi ang isip natin that time, yung COVID, saglit lang talaga. Naman, kasi wala naman nag-iisip sa atin noon na parang tatagal lang 1 taon, 6 months. Walang 3 months eh. Parang 1 month lang. Diba? Usually ganyan ganun sabi ko, ako nung COVID, lagi na ako sa bahay lang ako. Workout. Kasi nag-workout ako sa rooftop namin eh. Tapos nakadiet ako nun. May sarili akong pagkain nun. Ayos na. May meal plan. May meal plan. Ganun, sa gym lang ako sa bahay. Sarado yung mga gym. Hindi ka pwede lumabas. Ginawa ko sa bahay lang, sa rooftop lang. Home workout lang. Hindi ganun ako. 2 months na. Almost 2 months na. May na. Sabi ko, nalibot ko na yung bahay namin Naikot na talaga yung nakakabagot na ako, nakaka-board na. Kasi ganun na. Sabi ko, sakto nga, tinanong na rin ako ng boss ko before ano ba sir, papasok ka ba? Kailan ka papasok? Ganun. Sabi ko, ma'am, resign na po ako. Without thinking na sabi ko, gagawin ko. Kahit wala ka na talagang gagawin. At that time, medyo may konti ipon na. Pero paubos na rin yung ipon ko. Sabi ko, that time starting pala, magkano na sahod ko nun. Alam naman starting, may maliit na sahod. So, ganun. Lakas na loob ko nun. Sabi ko, resign ako. Pero nung tumatakbo sa isip mo nun, bakit parang kahit wala na, parang... kasi nga, sobrang tiwala ko sa sarili ko. Kumbaga sabi ko nga kung wala naniniwala sa akin, maniniwala sa sarili ko. Sabi ko, kahit wala na talaga. Sabi ko, kung kahit di ko alam, tiwala lang ako sa sarili ko. Kumbaga, sabi ko nga, kumbaga, kung sino man yung maniniwala sa'yo, ikaw lang It's always you versus you lang. Ang kalaban mo lang naman hindi ibang tao Ikaw mismo, yung nakaharap mo sa salamin. So, yun yung kalaban ko. So, ako that time, ganun. So, parang 1 week, parang nag-iisip-isip na ako kasi parang sabi ko, gagawin ko, wala pa rin ang ginagawa. Sabi ko, dito pwede. Di ba pwede maging tambay lang. Pag-iisip-isip mo na din. Di ba pwede maging tambay lang, di ba pwede maging batugan, ganun. Lalo yung ipon, napakabilis maubos. Oo naman, that time. Kasi, ang gastos ko nun pagkain ko, ako nagpo-provide ng pagkain ko Ako bumibili, di ko naman pwedeng iasa sa magulang ko yan, tawag dito. So, bumibili ako magkano yung mga chicken breast, mga gulay, mga supplement, ganun. So, ang gastos, ganun. Sabi ko, anong gagawin ko? Hanggat naisip ko, sabi ko nga, why not turn your passion into a profitable business Pero that time wala pa. Kumbaga hindi mo na yun yung ginawa ko. Parang naiisip mo lang yun. Na paano mangyayari. Kasi sabi ko, mahilig ako sa sa mga pagkain. Tapos mahilig ako sa gym Mahilig ako sa fitness talaga Bakit hindi kaya to subukan ko? Pwede pero kaya. That time hindi muna kasi wala pa ako masyadong kapital. Kasi maliit pa lang siyempre sabi nga naman niya, kapag mag-i-start ka ng business, kapag starting ka pa at wala ka pa masyadong background at medyo wala ka pang experience at hindi mo pa rin maganda. Tingin-tingin ka muna sa paligid mo. Yan. Tingin-tingin ka muna sa paligid mo kung ano ba yung accessible, ano ba yung needs and wants ng community. Tingin-tingin ka lang. Lalo dun sa niche na yun. Oo. Di naman to pwede kung product or services. Basta kahit pagkakakitaan, ganun. That time, COVID, ECQ, ano pa malakas nun? Oo, sabi ko. Gusto ng mga tao talaga nun. So isip ako. Search ako. Sakto, siyempre, may cellphone ako kumbaga, tingin-tingin na tayo. Scroll. Sabi ko, I have to maximize what's my resources Sabi ko, nag-start ako mag-alcohol. Kasi malakas na alcohol nun So, hindi pala agad gym. Hindi muna. Kasi sabi ko, yung punan ko, hindi to kakayanin. Maliit lang yung savings ko ang savings ko lang is nasa around 50K lang 50K. Sabi ko, ayun lang yung, kasi starting lang ako nun Saan wala ka ng trabaho, sabi mo. Sabi ko 50K. Ibig sabihin, mauubos na yun. Sabi ko 50K na lang yung pera ko dito. Ito lang yung kaya kong ipatalo. Kasi remember, kapag nag-start tayo ng business, hindi ka pwedeng isabak lahat, ibigay lahat. Kumbaga, kapag kahit sabi mo, mamumuhunan ka lang, ayun lang yung kaya mong ipatalo. Kumbaga, isipin mo na agad yun. Kumbaga, albawa, let's say yung 50K na, ito lang yung kaya kong ipatalo. Regardless kung mag-succeed man or hindi, okay lang, meron pa ako. Hindi mo siya pwedeng itodo, all in. Kumbaga, kailangan mo pa rin siyang, meron kang safety net. So, ganun. Ito lang, sabi ko, 50K na lang ako. Sige, sakto, naghanap ako ng alcohol. Sakto, alcohol, magkano po na ako nun? Parang 35,000 yata. 35? 35 to 40 yata. Yan yung mga galon-galon pa na yun. So, ganun sabi ko. Usong-uso yan ng pandemic Mahal lang alcohol nun Kasi dami naghahanap Ang laki ng demand. Ang taas ng demand Subukan ko nga to. Inquire muna ako, nag-inquire na ako. Parang ang punan yata 40K. Sabi ko, nakakatakot ako. First time ko mag-business First time ko, wala pang kaalam-alam. Tapos parang last money ko na yun. Kumbaga parang yun yung pangsugal mo na huli na. Wala nang backup na. Kumbaga sabi ko, sige, subukan ko lang.
Buwang ko. Inquire ako. Nag-message ako. Ay, di yun. Dandil na ako. Dandil. Tapos, nung i-deliver na, payment first. Kinabahan na ako, payment first. Kasi sabi ko, paano to kung payment first? Kung iskamin ako, wala na ako. Oo nga, lalo yung panahon na yun. Gusto ko si OD. Sabi ko, cash on delivery. Ayaw pumayag. Sir, kasi first come, first serve. First client ko, sir. Kumbaga, hindi alam mo, ano pala, parang, kumbaga, new client ka pala, kasi wala pa kayong transaction. So, parang kami, tas that time kasi, ang taas ng demand, parang parang wala silang pakialam, hindi ka magbayad. Bahala ka sa buhay mo. Meron pa ang kliyente, kasi ang taas ng demand nun Sa sobrang taas ng demand, ganun na yung nila. So, parang sabi ko, sige, paano ba makakasigurado? Kasi first time ko mag-handle nun eh. Parang sobrang bago sa akin yung ganun, hindi ko talaga alam, di pa ako that time marunong makipag-usap. Anong ginawa mo nun? Sinabing ganyan ng sabi ko, ganito sistema. ginawa ko. Sige, dahil mautak din ako. Ganito ginawa ko. Yung pinsan ko, sabi ko, ma'am, saan po ba yung location nyo? Ganito na lang. Iaabot ko na lang po yung pera. Tapos para sigurado. Para sigurado po. Tapos yung pinsan ko po dyan, iaabot yung pera. Tapos, kaliwaan lang po. Para at least, antay na lang po para i-deliver, sabi ko. Sige, walang problema. Para, baka sabi niya, pag-iskamin kita, doblehin ko pa yan eh. Gumanon pa siya? Oo, ganun. Talaga. Shoutout po sa nagbenta ng alcohol kay Justin. Pero sobrang pasasalamat ko kasi dahil dyan ako natuto. Siya yung nagbigay sa akin ng breakthrough. Kasi syempre hindi naman ako mapupunta dito. So sila, kumbaga, pero sinuportahan ka rin talaga. Pero maganda yung relationship namin. Kumbaga sobrang bait eh. So edi yun. Una, diniliver na, 100 gallons lang yun. Kasi ayun yung punang ko eh. Parang nasa 35 to 40k ata. That time 40k. Pero that time, alam mo na kung saan mo siya ibibenta, paano mo siya ibibenta. Ang alam ko lang, mag-post lang ako kasi alam mo kasi may demand. Pero hindi ko alam paano yung dati wala naman akong background nga sa business eh. Kumbaga, yung lahat naman natutunan ko, through experience. Experience na talaga. Hindi siya by the book talaga. Hindi siya by the book, tapos tingin-tingin lang din. Tapos aral-aral lang. So, ganun. Hindi ko alam paano magbenta. So, babi ko, subukan ko alam mag-post. Di ba kasi, yung pandemic, nauso yung posting saan eh. Yun yung sinasabi natin nun, during pandemic, kahit di ka marunong magbenta, mapipilitan magbenta eh. Yun, ganun lang ako. Sabi ko, hindi ko to alam. Wala nga akong Facebook page eh. So, posting sa groups? Sa groups. May marketplace na ba that time? Meron na. May marketplace, tapos mga groups, tapos story. Facebook, nag-post din ako. Gulat ako. May mga nag-inquire. Nag-story ako. Nag-post ako. Ang daming nag-like. Ang daming, sabi ko, ang daming nag-message sa akin. Tapos nag-story ako. Ang dami. Sabi ko, legit business man ako Ito yung mga panahon na may DTI ka lang, legit ka na nun eh. Hindi, wala pa. Wala pa. Wala pa nga akong DTI nun eh. Benta-benta lang talaga nun. Sabi ko, saka kailangan makasurvive during pandemic talaga eh. Grabe yung posting ko na, tinumog ako. Tapos, nun. Tapos, nag-post ako sa group. Ang dami group. Basta lahat, essential. Basta lahat ng group. Minsan pa kahit hindi related, pinost ko. Marami pa rin nag-inquire. Ang dami, sumabog yung messages ko. Ganun kalakas yung demand, no? Ang dami. Tapos, wala to, meron doon bro, isang araw. Di ako kumain. Kasi naka-fasting kasi ako. Tapos parang kakain ako. Yung cellphone ko. Tumutunog. Gagawa ko ng order kasi wala naman ako. Ganun kadami. Parang that time, sakto na. Ginawa ko bro, bago ako umorder, nagpa-pre-order muna ako. Ayos. Kasi muna So ginaya mo na rin yung supplier mo, payment first. Kasi sabi ko, paano to gagawin ko? Pag bumili ako nito, taka ko pa lang ima-market. Gawin ko muna, post ka muna. Post muna ako. Tapos, kapag makailang araw, 1 or 2 days, maganda, tsaka ka umorder. Para makita mo yung demand, di ba? Para from there, nakakapag-create ka na ng mga possible na mangyari. So, ganun, nagka-pre-order muna ako. Kasi, sinecured ko muna yung supplier ko na kukuha ko. Sabi ko, ma'am, saglit lang, ma'am. Inaantay ko lang client ko. Kasi, medyo inokos. Ma'am, kliyente kasi ako. Inaantay ko lang mag-go, tsaka order. So, ibig sabihin, pwede pala yun na kahit wala ka pang puhunan, pwede ka magbenta. Naman. Pre-order ka muna. Pero syempre, isi-secured mo yun sa supplier mo. Kasi hindi pwede. Baka mapahiya ka rin. Wala ka naman supply pala. Yun. Hangin lang pala binibenta mo. So, ganun ginawa ko. Tawag dito. Nagpa-pre-order ko. Grabe. Halos dalawang araw ko din nakakain ng maayos. Sobrang dami. Ang dami. Kausap ako, ang dami. Yung messages ko, yung marketplace ko, yung messenger ko, ang dami. Comment. Nakapagtali na ako. Sakto bro. 100 orders, 100 pieces yung in-order sa akin. Lahat talaga. Pero iba-ibang tao yun ha. May 5 tas hanggang dineliver na. First day ko bro, sold out. Sabi ko. Grabe. Sabi ko. Jackpot ito na yun. Kasi pinagtitingin na, first time ko sa bahay namin, nagtitinginan ako. Tapos delivery. Hanggang yun.
Second day ulit, bro. Ganun ulit. Sold out ulit. Grabe. Sold out ulit. Tapos third day, sold out ulit. Hanggang na... Kasi araw-araw ako ma-order, bro. Kasi Ibig sabihin parang itong alcohol business mo na nagtuloy-tuloy talaga. Oo, bro. Tapos puro posting na ako ng kasanggat. Nakakuha ako ng mga reseller, mga distributors. Magkaroon na ng distributor Tapos nagsusupply na ako sa grocery. Minakuha ang grocery, bro. Kasi through marketplace lang minakuha ko. Umorder sa akin ng 300 pieces. Tapos meron din ako nakuha para naka ano rin ako, linen company. Parang mga nagsusupply sa hotel. Okay. Ang dami ng bro. So pang ano nila, disinfect nila. Ang order sa akin, bro, monthly yata. Nasa around 500 pieces. Wow. So, dun pa lang na na ako. Ito, galon-galon tong pinag-uusapan natin. Ganun. So, hanggat may nakuha akong mga clinic, mga dental so, clinic. nag-expand na, hindi na tao-tao lang. So, basta ganun lang. Pero ito, bro, marketplace lang. Tas ang ginawa ko pa nun, dahil sa sobrang eager ko, sobrang porsigido ko talaga, ginawa ko, naglaad ako, bro, mula sa amin hanggang, naglaad ako lahat, bro, nagpagawa ako ng flyer. So, ibig sabihin kahit sumasabog na yung negosyo mo nun, nagtutuloy-tuloy ka pa rin, nabibigay ka pa ng flyers. Ako lang, bro, lakad lang ako nun, naglalakad lang ako nun, kasi ang init na naka-jacket ako nun, pumunta ako sa butika. Inabutan mo? Oo. Naging kliyente ko yun. Kasi kumbaga naging succeeding client ko yun. Lakas din ang loob, no? Naging repeat order ko yun. Diba, ang hinahabol natin lagi is yung repeat order, diba? So yun, nakuha ko siya, bro. Kumbaga, sabi ko, ma'am, may alcohol ba? Kasi kumukuha. Sabi niya, sinusuplayan lang. Ma'am, magkano kuha mo dyan? Tatapatan mo? Mas mura sa akin. Lapit lang, ma'am. Sabi niya, bawal sa amin yan. Hindi, ma'am, di mo nang papakita, ma'am. So yun yung talaga mga discarding malulupit mo, no? Sabi niya, Ricky, magkano ba? Ito lang, sabi ko, kinuha mo sa akin 10, less 50 ko sa'yo yan. Meron kang ano? Sabi niya, ang bintahan yan, nasa 600, ma'am, di ba? Sige, order ako. Order siya. Tapos sa mga hardware, bro. Pati hardware, pinuntahan mo. Sabi ko, ma'am, may alcohol ba dyan? Uy, ma'am, nagbibenta ang alcohol ka ako. Ito, contact number ko. Sabi niya, magkano ba yan? Ma'am, bigyan kita discount ka ako. O yun, mura. Sige. Sa'yo na ako order. Mahal ng bili ko niya sa grocery. Ganun katindi ang diskarte mo nun para may push pa. Lahat yung bro, nakuha ko, naging repeat order ko naging sa akin. Hardware. Basta lahat ng establishment. Organically yan, ha? Lakad lang ako nun, bro. Walang ads na yan. Di pa ako marunong mag-Facebook ads nun, bro. Kaya nga yun yung pinag-ano ko eh. Basta partida na yun, partida. Di ginawa ko, lakad lang ako. Tapos basta ang haba na nilakad ko nun, bro. Parang nilakad ko yata, taga-samba ako, di ba? Taga-Novaliches tayo. Mula sa handaan ako, bro, hanggang bayan. Grabe yan, sipag mo, bro. Ganun ako nun. Saka pandemic talagang yun, ano pa yun, ang higpit pa ng ano nun. Lakad ako kasi, that time, cardio ko na yun eh. Naka-hoodie lang ako. So double purpose na. Oo, ganun na ako. Tingin nga sa akin, para magnanakaw eh. Lakad lang ako eh. Sabi ko, ma'am, tawag dito, nagbibenta kasi ang alcohol ka. Kasi nagpagawa ko ng flyers nun. Talagang pinush mo na. Ang sa akin naman kasi, alam ko naman, lahat naman na pagbibigyan ko, hindi lahat ito bibili. Yes, oo. So, kailangan mas damihan mo pa yung mga prospect mo. Oo naman, kumbaga, let's say, ang target ko 100. Sa 100 naman to, dito bibili, di ba? Sabi mong 10 o 20. Kahit na 5 lang eh. Di ba? Bibili ulit yung mga yan eh. Kasi 5 na eh, magiging repeat ko. Ginawa ko yung bro, 2 araw lang. Galing ng mindset. 2 araw ko lang ginawa. So, hanggang yun, dire-diretso, June ako nag-start, 2020. After 6 months, December, medyo na. Tapos hanggang April 2021, nakita ko medyo syempre, alam mo naman, makapag-business, medyo alam mo naman. Meron naman talagang may upside dyan eh. Pero bro, nakapag-ipon ako nun. Yun yung good thing. Kasi nakapag-ipon ako nun. Nakapag-ipon ka na ng mas malaking pamuhunan ulit. Actually, almost 1 week nga lang, ROI na ako eh. Grabe, no? 1 week pa lang yung nilabas ko, ROI na ako eh. Sobra pa sigurado. Sobra pa, tapos hanggang nakaipon ako nun, sabi ko, okay na to. Kasi medyo, alam natin, business medyo bababa. Kasi that time, no, kahit kami naramdaman namin yan, yung medyo lumuluwag-luwag na ulit, no? ECQ na ata yung tawag doon, no? Tawag dito, nakakalabas na yung tao, may options na yung tao. Diba? Hindi na ganun ka, ano? Tapos medyo, yung takot, medyo nabawasan na yung fear, diba? So, nangyari, yung iba, hindi na rin nag-alcohol siguro, ganyan, or na-lessen na, diba? So, nakita mo rin pala yun. Ako, kailangan ko mag-adapt sa current trend eh. Hindi ako pwede mag-stay lang eh. Kasi kapag nag-stay ako dyan, ako dyan? May stack up ako, maipit ako. Kumbaga, kailangan ko i-survive yung sarili ko eh. Yung adaptability na tinatawag. Kailangan ko mag-adapt. So yun, kumbaga kasi sabi nga naman dapat, yung mga tao naman nakaka-survive ka, ayun yung mga mabilis mag-adapt, mabilis matuto, mabilis tumingin sa current trend sa mga paligid. So ako ganun sabi ko. Kumbaga hindi pwedeng maiwan. So sabi ko,
what's next for me? Yun ang malaking question. Kasi pumutok ka na naman lakas sa alcohol eh. That time bro, ako nagdi-deliver nun. Ako nagdi-deliver nun. Sakyan namin, tawag dito. Kumbaga picture ako na sa story ako nun. Story, thank you po, ganun. So talaga pinapakita mo yung proof din na nagdi-deliver ka. Kumbaga legit to kasi ako dun bro, ako nagdi-deliver nun. Basta ganun talaga. Meron pa nga time nun, sa Rizal, Taytay. Ikaw na nag-deliver. Oo, nagdi-deliver kami kasi laki ng in-order sa amin eh. So maramihan na. So ganun ako nagdi-deliver. So di na rin ganun na, what's next na? Oo, syempre, wala na, umina na. Medyo umina na. Nag-iisip ako ano pwede ko ngayon. No? Kasi may naipon naman ako, may savings ako. Ano kaya pwedeng sabi ko, pwede kong inegosyo na parang medyo magiging profitable and medyo long-term kako. Long-term. Kasi iniisip ko eh. Medyo business-minded na ako mag-isip nun eh. Oo. Napapaano ka na lang. Kumbaga, napapaano na kasi natuwa ako eh. Kumbaga, sabi ko, ano pang gusto ko kako? Lalo kumita na, syempre. Ano pang gusto ko kako? Kasi syempre, kapag ito sa mga viewers natin. Madali mag-business eh. Sobrang dali. Ang pinakamahirap diyan yung consistency. Yun. Yung paano mo i-sustain. Mm-hmm. Kasi sustainability pinakamahirap diyan eh. Totoo yun. Alam ng mga business owners, madali. Kahit diyan, ikaw kaya mo magbenta diyan eh. Pero kasi diyan, business is not for everyone. Totoo yan. Hindi to para sa lahat. Ayun yung sinasabi nila. Kasi gusto ng lahat, mag-business ako. Mm-hmm. Business ka. Kaya ng pera dyan, kikita ka. Kasi yun naman talaga pinuportray natin lahat. Oo. Kasi nakikita nga yung end game eh. Yung resulta. Pero yung mga fancy cars, luxury, yan na yung nakikita ng mga house tao. and lot, ganun. Ayun naman talaga eh. Kung gusto mo yumaman, business ka. Pero hindi ganun yun. Hindi ganun kadali. Kaya nga sabi nga namin, ako lagi ko sinasabi, bakit may nagsiseparate ng mga business owners sa mga 8 to 5 job? Mm-hmm. Mm-hmm. Kasi nga, kapag 8 to 5 job ka o 9 to 5 o kaya graveyard shift pa, kung anong shift mo pa niya. Kasi baka may 9 to 6 ako, di ako 8 to 5. Ay, syempre. Baka may pumiloso po pa. Kahit anong shift pa yan, o basta ka employee, after mo mag-work dyan, tapos ka na. Wala ka nang isipin iba. Kasi sabi niya, kumbaga life after balance na yun, yung life after work na. So, wala na isipin eh. Mm-hmm. Tayong mga entrepreneur, hindi ganun. Hindi natutulog. 24/7, 365. Yun yung sabi, di ba? Kung gusto mo ng kumbaga, mag-isip mo ng 24 hours, magnegosyo ka. Oh, kung gusto mo naman na chill ka lang, kumikita ka, after nun tapos na, trabaho ka. Kasi, dito sa business kasi, hindi lang to more about financially, pera eh. Totoo yun. Kasi, tawag dito, it's more about mentally. Yun. Mental, emotional. Tsaka yung spiritual mo. Kumbaga, hindi lang dito yung porket may pera ka. Kasi, pag nag-ooperate ka ng business, may operational ka pa, may marketing ka pa, may sales ka pa, may logistic ka pa. Kasi kung, yun nga, sabi mo nga, hindi lang siya basta yung may pera ka lang eh. Hindi. Kasi kung yung mga nananalo sa loto, na nabagsakan ng ilang milyong pera, hindi naman nila alam patakbuhin yung milyon pera, mauubos lang din yun. Exactly my point. Kaya nga, masyadong risky itong business eh. Hindi ito para sa lahat. Bakit? Kasi, tawag dito, yung stress mo dito eh. Yung mental mo dito. Susubukin ka talaga. Tsaka hindi ka dito pwedeng ma-attach. Tawag dito dapat meron. Sa lahat. Dapat ma-practice mo yung law of detachment na kapag alam mo sa negosyo mo na nasusunog ka na, let go mo na. Kasi hindi mo siya pwedeng i-keep as dire-diretso. Kasi kapag kinip mo yan, patalo ka dyan. Dire-diretso lang yan. Kaya nga, ayun yung mga natutunan ko talaga. Na kailangan, hindi lahat ng bagay kailangan i-keep talaga. Minsan dadating yung time na pag talagang wala na, i-let go mo naman, na. kasi Kesa mas ma-damage ka pa na matindi. Kaya nga tawag dito, tinatawag na dapat wala kang emosyon. Kumbaga, hindi dito pwedeng hindi pwedeng mag-decide yung emotion mo talaga. Hindi pwede. Kailangan, you have to think long term eh. You have to think what's best for us, for the company, and for the other people eh. Kasi if you have to keep with the emotion, most likely masira lahat yun. damay. So basically, ayun yung mga natutunan ko na kaya kasi sabi nga nila, ano bang tip mo sa business? Sabi ko, lalo nakikita na nila. Sabi ko kasi you have to make sure na pag nag-business ka, committed ka. Kaya nga, kumbaga tawag dito, lagi ko nga sinasabi, tawag dito, it's not for everyone. Kaya nga, bakit? Kasi kami, after namin mag-work, after ng duty namin, ng shift namin, isipin ko pa rin kung anong gagawin yes.
Sila, abang yung mga staff mo, Pahinga na, natulog na. Tsaka di mo siya pwedeng istorbohin kapag nagbabakasyon. Oo. Kasi you have to respect their time eh. Pero pag ikaw nagbabakasyon, sila diba? So wala kang choice, sagutin sila. So basically, it's a reverse eh. Kumbaga, kasi nga, pinapractice din namin yung life after work eh. Parang work-life balance na hindi kahit paano, lagi kang sinasabi, di naman kayo pamamanahan yan eh. So, syempre kasi may mga kanya-kanyang buhay din naman yan. Kumbaga, ayoko din naman silang i-isolate or i-kup-kup sa isang kumpanya na parang doon lang yung masasakal na lang sila sa umikot yung mundo na. Kumbaga sabi ko, may mga pamilya kayo. You have to choose your family first before us. Kasi bakit? A healthy family will convert it into a happy performance in your company. Tama. Kumbaga, kailangan dapat masaya ka sa pamilya mo bago ka magtrabaho sa amin. Kasi most likely, kapag hindi ka masaya sa pamilya mo, madadala mo yun sa trabaho. Yun. Which is, madadamay pa yung iba. It will affect to the performance of your work ethic. So, ganun yung mga na natutunan namin. Tapos yun nga, sabi ko nga, na after na sabi ko nga, nag-isip-isip na ako. Oo, yan na. Paano na? Paano na sumagi sa isip mo yung A1? Ito, 2021 na, medyo humihina na bro eh. Humihina na eh. Buti na lang, bago mag-decide, buti talaga kasi malakas talaga ako sa taas eh. Yung pananalig ko talaga, sobrang di ako pinabayaan ni God. Kasi kumbaga, ginaid niya talaga ako every decision I made in my life. Kaya sobrang magpasalamat ako sa taas. Kasi hindi niya talaga ako iniwan, hindi niya ako pinabayaan. Lahat ng decision making ko, nagtatrust ako sa intuition ko eh. Yung gut feeling ko na, okay, siya, andyan agad. Binibigyan niya ako ng sign. So, edi yun. Parang nagdi-decide na ako. Hanggang, sakto, yung isa kong client, umorder pa. 600. Alcohol din yan. Oo, yung sa hotel, umorder ng 600 gallons. Sabi ko, ayos to ah. Sabi ko, parang, paano na ako? Parang, that time, parang, itutuloy ko ba? Hindi, pero hindi. Sabi ko, hindi. Kasi, that time, marunong na ako mag-data eh. Tinig ako na, sabi ko, medyo humihina. Tapos, buti na, nasalba ako ngayon, sabi ko. Pero umorder pa bro, 600 gallons. Dami pa. Dami nun, sabi ko. That time, COD kami. Hindi sila nag-payment first eh. Okay. Yun bro, abonado mo talaga. Kahit ako medyo may risk. Pupunanan mo talaga. Medyo risk kasi sabi ko, 600 gallon. Sabi ko, kano to? Sabi ko, kaya ko ba to? Oo. Sabi ko, kaya, sige laban. Ang mahirap ng bro is kami na ako. Paano pag biglang wala ka na matagpuan doon? Sabi ko, sabi ko. Ang daming ganyan ng pandemic, yung mga face mask, di ba? Buti na lang, may isang salita. Libre mo dito yan. Okay, sige. Binayaran naman bro. Kasi ginawa na. Ginawa na. Edi yun, hanggang, nakuha ko na hanggang May 20. Ano ba meron kagawin ko? Kailangan ko talaga. Nararamdaman mo na. Doon ko naisip na, turn your passion into a profitable business. Sabi ko, ano bang passion ko kako? Na baka mahilig, saan ba yung talaga ako? Hanggang naisip ko nga na, mahilig ako sa fitness kako. Ba't kaya sabi ko, ba't kaya hindi kaya magtayo ng mga supplement kako? That time nag-isip ako. That time, may idea ka na. May idea na. Sabi, kaso nga lang, ang mahal ng malaki puhunan. Ang puhunan. Ang laki ng puhunan, tapos parang ang konti pa ng product. Tapos that time, medyo polluted na yung market. Ang dami na namin. Ang dami na namin. Tapos isa lang naman yung supplier nila. Kumbaga kayo, isa lang supplier, marami kayo. So sabi ko, wala, tapos ang laki ng puhunan, sabi ko. Tapos ilan lang, sabi ko, hindi. Tapos ang magkakatalo lang kayo dyan, pababaan ng presyo. Di pare-pares tayo na binibenta eh. Kasi price war na lang. That time, bawal din yung price war. So, pare-pares kayo. So kailangan medyo align kayo sa ano. Syempre kasi tapos, sabi ko, paano to kako? Ay, wag to, sabi ko. So, nagdalawang isip ka rin. Una nag-inquire na ako eh. Tapos, nung nag-inquire ako, tinignan ko, sabi ko, paano to kako? So, nag-inquire ka dun sa papagawa ng produkto mo. Hindi, nag-inquire muna ako. Parang that time bala ko mag-venture into international product. Okay. So parang gusto mo, bumili lang tapos ibebenta mo. Para magiging distributor lang. Pero sabi ko naging turning point, malaking kapital, tapos parang pare-pares kayo, parang medyo polluted yung market. Parang, kumbaga, ang hirap siya. Hindi mo pa kontrolado. Starting pa ako. So sabi ko, medyo, baka magsunog ako dito, magsayang ako ng pera. Ito na din yung ipon ko ako. Kaya kailangan, I have to spend my money wisely. Wisely talaga. Carefully ka ako kung paano ko ito makapangat, sabi ko. Yung sigurado kahit papaano. Naman sabi ko. Pero sabi ko, isip muna ako. Risk management, dyan papasok Kumbaga, hindi pwede ito yung bara-bara. Ano muna ako, kumain-kain lang muna, tulog-tulog, enjoy ko muna yung buhay-buhay ko. Sabi ko, hindi pwede ako mag-decide eh. So, hanggat naisip ko, sabi ko, nga pala may nakita mga create your own brand ka ako.
Lumalabas sa Facebook minsan. Exacto, since nga, meron din akong mga background din into manufacturing since pharmacist ako. Ba't din lang ako mag-create ng own brand ka ako? Ang lapit na idea yun. Sabi ko, parang tawag dito, parang bago siya medyo hindi siya ganun sabi ko, subukan ko nga ako. Hindi, infer ako. Sabi ko, pagawa akong whey protein. Kasi, sabi ko, tas hanggang bago kumbaga, kahit din sa industry namin, bago yung setup. Hindi bago Sabi ko, baka maging that time nag-gym na ako. Nagtatanong na ako sa mga kasama ko sa gym. Sabi ko, bro, kasi paano kasi magpagawa ng product ng whey protein. Ganito yung style niya ako. Ganito yung mga niya. So may benchmark ka na, naghahanap-hanap ka na rin. Hindi, nag-survey na ako, bro, kasi baka kasi yung idea ko baka hindi pasok. Baka hindi pasok, papagtawanan lang. Kumbaga, tignan ko muna yung mga opinion na sabi ko. Sabi niya, okay na, mura. Sabi niya, kailan niya ako? Tapos parang, sa 10 nakausap ko, lahat puro positive. Medyo ginanahan ako Signal na. Signal. Kasi syempre, bago ko execute yung gusto ko. Survey talaga. Sabi nga niya, huwag ka maiyang magtanong. Yun, ganda nun Tanong ka muna sa mga... Kasi yung iba talaga, pag may gusto, tira pasok. Hindi na lang. Chill ka lang, kalmado. Hindi na kayang magpigil, parang gano'n. Kalmado ka lang muna. Basta sa lahat ng bagay, kalmado ka lang. Hindi ka pwede dyan maging agresibo. Basta chillax ka lang. Kumbaga parang nantsanan ka lang. Bahala, ganyan. Hindi ganun lang ako. Tingin-tingin lang. Tapos hanggang, tanong-tanong na nga lang ako Okay yan. Ganda yan, sabi nila. Pinush mo. Pinush ko na. Contact na. Siyempre, tawag dito, kumbaga, makipagbaratan ka dyan ilang boxes ang initial nun? 2,500, bro. Simula, 2,500 pa lang. Pero malaki-laki na yun, sabi 2,500 malaki-laki na. Sabi ko. Kasi imagine mo, ubusin mo yung 2,500 boxes na yan. Sabi ko, masyado malaki to, kako. Sugal din talaga. Sabi ko, paano to, kako? Sugal yan. Sabi ko, sige na, kako. Subukan ko lang, baka ito na yung mag-work, kako. Kasi, that time A1 na yan. Yan yung A1. A1 na to, sabi ko. Bakit pala A1? Yan, isingit natin. Bakit A1? Mamaya yan, bro. May kwento yan. May kwento yan. Pero, sige. Since sabi ko na sa podcast tayo, unfiltered to, lahat ng mga sa buhay ko, dito nyo malalaman. Sige. Sige, kwento natin yan. Intriga ako After, Justin, hindi naman J Hindi naman J1. After nito, kwento ko na. Okay, sige. Ito na. Ganun sabi ko nga, bali, tawag dito. Laki na po ng 2,500 sabi ko. Because sige, labang ko na to. Tawag dito, sugal to Sabi nga nila, paano gusto mo kumita ng milyon-milyon, syempre kailangan dapat malaki rin yung puhunan mo. Kasi hindi na pwede, gusto mo kumita ng 1 milyon, pero ang puhunan mo piso. Hindi pwede, sobra. Kasi hindi balance talaga. Sabi ko nga, if you want to win big, you have to fight for big din. Yes, kumbaga, you have to play big din, sabi ko. Ganun yung naging mindset ko. Win big, play big. Tama yun. Sabi ko, tsaka, paano mo malalaman kung di mo susubukan? Tama yun. So, ganun yung mga naging sabi nga nila, sige. Hanggang nag-formulate na ako. Sabi ko, ma'am, ito gusto ko, ganito, ganyan. So, ikaw mismo nag-isip ng mga ingredients sa yung passion mo yung nakausap mong toler, nagtataka ba't alam mo yan? Kasi nga, sabi ko, ma'am, pharmacist ako Pinag-aralan mo rin talaga. Kumbaga, that time alam ko na yung mga pasikot-sikot, yung mga active. Sabi ko, yung gusto ko, ma'am. Sige. Di na kasi nahirapan mag-R&D. Tinulungan ko na Ayos. Kasi talagang pala yun, buong puso mo binigay mo dun sa Kasi sabi ko, gusto ko kumbaga para mapabilis din Tsaka that time, small client lang ako. Di masyado pinapansin Alam mo naman pag so ganun. Kasi gusto ko mabilis talaga mabilisan agad Medyo kailangan ko lang agad kasi paspasan. Hindi pwede matulog ang puhunan. Yun sabi ko, start na ako. That time pala, hindi pala ganun kabilis lang pala. Kasi own brand yan, customized yun Lahat gagawin. It will take a lot of time, at least 3 months to 4 months. Packaging, formulations. Sabi ko, 4 months ako may stop ka ako. Malaki-laki oras yun. Sabi ko, anong gagawin ko? Sabi ko, kasi nag-down ako ng June Sabi ko, nag-fully paid ako bro. Sabi ko, kasi, fully paid na agad. Fully paid so all out ka na agad nun. Kasi sabi ko, dapat pala 50% lang. Ba't ako So ganun ka rin ka-excited that time. Excited ako Siyempre. Actually, pangako nga na sa akin, 1 buwan, 2 buwan lang Inabot ako ng 4 months, bro. Sabi ko, gagawin ko. 2 months o gawin natin 4 months, gano'n. Kasi yung tagal na, June ako nagbayad. Fully paid, Fully paid. Na-release sa akin yung product, September. Ilan yung June? So, bare months na. September 16 ko nirelease yung Hindi iwan. makalimutan ni Justin, Kasi, pero dineliver sa akin, bro, September 12. Kompleto na.
Hindi pa bro, after a week na kompleto naman. Nakompleto naman, okay. Ay naman So yung yung 2.5 na, bakbakan na talaga yun, all out na. Una, dineliver sa akin September 12 ng parang 1K lang, 1K pieces. Tapos after a week, fully, kompleto na. So, edi yun. Oo. So paglabag sa'yo nun, Edi nag-isip na ako. Sabi ko, paano ba ito bibenta ka? Kulang ka naman. Ito na yung 2.5. Sabi ko, 2.5 to ka. Ako sabi ko, dami nun. ilang buwan ko to hanin ka. Tapos sabi ko, gagawin ko. Hindi ko alam. That time ako lang mag-isa eh. Ako yung marketing, ako yung sales, ako yung endorser. Ako lahat. Oo nga, ikaw na endorser. Picture ako doon nga natuto mag-model eh. Kasi picture na ganun. So sabi ko, ako, anong gagawin ko? Di nagtingin-tingin lang ako, basa-basa ng hanggat. Sabi ko, okay, alam ko na. Hanggang patapos na bro, makuubos na yung savings ko, wala pa rin yung product ko. Talaga? Kasi sinugal ko na eh, hanggang, fast forward na, Takada Chase. Releasing na. Sabi ko, paano ko ba ito ma-market? Gawa ko Facebook page, di ba? Facebook ads. Tas, di pa ka marunong Facebook ads eh. Kasi nga, pero na-convert naman, sinapi ko. Shopee. Kasi nga, ayun yung una kong platform mo na sa sabi Shopee. ko, Shopee talaga. Kasi subukan na natin. Hanggat, maya, may umu-order na bro after isang araw. Pagkalis ko, may mga sabi ko, tuwan-tuwa na ako. Kaka-order. Kasi, yung first day ko nung bro, picture, ang dami umorder sa akin. Talaga? Nasa 25 parcel yata. Tuwan-tuwa ako. Exciting na yun. 25 maraming para sa first day Parang, tapos parang, ang dami umorder. Parang nagpa-COD pa ako. Mga kaibigan ko, sinuportahan ako. Tapos, ang dami. Tuwan-tuwa ako nun. Parang sabi ko, businessman na talaga ako. Entrepreneur na talaga ako. Kasi, nakapagpaputok ka ulit ng bagong. Yung kung paano mo inalab yun sa alcohol nun, parang ganun ulit. Parang ganun bro. So sabi ko nakakatawa sabi ko. Kasi sobrang successful na launching ko nun sabi ko. Nag-post ako sa Facebook ko nun, tapos ang dami. Tapos Facebook page hanggang yun. Suporta. Yung community. Siyempre community yan eh. Hanggang dire-diretso yan. Hanggang araw-araw bro. Sa Shopee may order. Hanggang pumuputok na, siguro mababa ni 10 parcel, gano'n. Pero okay din, sabi ko, dire-diretso na. Organic lang muna. Ako sabi ko, wala pa akong funds makipaglaban sa mga bigating brand. Kasi pag nilabanan mo yung mga bigating brand, kailangan may funds ka. Kasi may capital funds ka, may marketing funds ka, para kasi nga. Malagwa. So gano'n, sabi ko, organic lang muna. Organic lang, tiis-tiis lang sabi ko, wala naman tayong pangalan. Sisimula pa lang talaga. Tsaka bago lang ako sa industriya, wala nga akong experience, wala akong kakilala. Baga sige, no name ako. Pero galing, no? From scratch ako, bro. No rich parents, no connection. Saka sa industry ng yan, sa mga gyms, hindi ka naman ganun kakilala rin talaga. Hindi ako kilala, wala. Parang sumulpot lang ang kabuti. Sumulpot lang ako na parang ganun lang eh. Wala tagang pangalan. Kumbaga, sino ba itong taon to? Kasi nga, yung mga kalaban ko, tagal na sa industriya, mga 10 years na, 7 years na. So, yung talagang may guts ng manuntok talaga. So sila, parang sino ba itong taon to? Sino ba itong to? Ganyan, pero ang galing. Kasi wala akong kakilala bro. Kumbaga ako connection lang talaga. Wala akong connection, zero connection nga ako. No connection at all eh. No assistance, no rich parents, kumbaga no inheritance sa parang built from scratch talaga ako. So, ganun sabi ko. So, pagputok ng orders mo, nagkaroon ka rin agad ng mga distributors? Dahan-dahan bro. After a month, nagka-distributors na ako. Wow. So, dahan-dahan na hanggang nakilala na ako. Pumapalo yung ads ko. So, nag-ads ka na rin nun? Nag-ads ako. That time, di ko pa marunong. Parang lang, basta may takbo lang. Mga boosting na. Di ko pa alam yung mga algorithm, yung mga sabi ko, sige, laban basta yan. tumakbo. Sabi ko, laban na. So, in short, yung 2.5 boxes mo, gaano katagal mo naubos yan? Bro, September 16, 2021, ako, first day ng releasing, naubos bro sa, alam mo, kailan? Sakto bro, December 31. 3 months lang ubos 3 months, ko. Mabilis na yun. Mabilis Mabilis na yun. Hindi, naubos na. Hanggang yun. Hanggang dire-diretso na hanggang nakalagwa na hanggang dire-diretso. Hanggang niroll ko lang ng niroll. Lumaki na lumaki. Hanggang sakto. Dumami yung distributors. Nakita ng parents ko, uy, taas niya na. Hanggang yun na ako. Sinuporta na, tinulungan na ako. Tapos hanggang the rest is history. Yes. Kumbaga tawag dito, kumbaga ako kasi ako yung tao na may pangarap talaga. Kumbaga hindi ako nag-i-stick lang sa isang ganito. Parang sabi ko, what's next ulit? Sabi ko, di ba? Sabi ko gusto ko magkaroon ng kumpanya. Kasi kumbaga parang kahit nga sabi nga na iba, kahit nga wag na diyan ka lang sa bahay ka lang. Kasi sa bahay lang bro nagsimula. Ako lang. Bahay lang talaga ako. Ako lang. Sabi ko,
Sabi ko, gusto kasi mayroong mapatunayan. So, gusto mo na talaga mag-put up ng sabi ko, company na talaga. sabi ko, kung tutusin naman, kahit paano, pwede na akong makontento sa kinikita ko. Kasi okay naman kung okay naman yung kinikita ko. Okay na sa akin. Pero sabi ko nga, medyo ambisosyo ako. Medyo Saka level up na kumbaga, may mga tao na rin na sabi ko, gusto ko maging yung kumbaga, medyo mag-level up pa next stage na ako. Sabi ko, paano ba to? Sabi ko, yun, hanggang ganun nakita ko na gumawa ng pwesto. Nag-hire ng mga tao. Tapos yun, nung nag-hire ka ng mga tao, dami na rin natutulungan. Dami natulungan. Naman, naging gumanda naman yung resulta. Galing. Yun the best dun eh. Maraming natulungan. Actually, maraming natulungan na mga tao sa kumpanya, marami pang natulungan sa distribution. Na kumita rin. Through A1, di ba? Yes. Yun ang talagang biggest achievement dyan eh. Na sobrang daming natulungan, no? Pero balikan natin, paano ulit yung A1? Bakit A1? Medyo kinakabahan ako. Parang first time ko lang itong i-reveal into ako talaga public, kasi sabi ko nga, hindi naman J1. Sabi ko nga. Kasi medyo, ito yung mga secrets talaga. Pero sige, dahil i-reveal mo ba talaga dito? Okay lang naman kung hindi. Hindi, i-reveal ko dito. Kasi malakas ka sa akin eh. Baka naman ex mo yan. Joke lang. Malakas ka sa akin eh. Sige, dahil malakas ka sa akin, pagbibigyan kita. Yan, bakit A1? Ako curious ako eh. Actually, pinangalan to ng ex ko nga. Oh my goodness. Biro lang kita. Baka ikat ko na lang to. Sige, diretso mo. Okay. Sige. Paano yan? Good terms naman kami. Okay naman kami. Wow, okay. Kasi nga nung nakita niya, nag-succeed, nagkaayos naman kami. Pero syempre, ganun na lang. So, pangalan ni yung A? Hindi. Siya, kasi that time kasi, actually, sobrang ay yung parang isa sa mga, one of my worst year nun eh. Kasi that year, we broke up. Oh my goodness. We broke up. So, during tinatayo tong tawag dito, A1, no? Dun pa kayo, Yes, we broke up. Oh my goodness. So, maano to? Medyo painful sa akin kasi, hindi. Kumbaga, medyo, yes, kasi siya yung kumbaga, tagal namin eh. 5 years kami. Tagal din matagal. Hindi basta-basta. Kumbaga, sobrang smooth ng relationship namin. LDR kasi kami. Okay. So, nasa ibang bansa siya? Oo, sa ibang bansa. Tapos parang syempre, alam mo naman that time. Yun. Wala naman third party. Ang galing. Kasi for sure nakita niyo yung growth ni A1. Yun, nakita niya actually. Tapos, yun, from there, yun, we just broke up na. Kumbaga, sa growth na lang. Sabi ko, okay. Pero that time masakit sa akin. Kasi sabi ko, that time, part siya ng dream eh. Kumbaga, part siya ng dream ko eh. Kasi nga, kami. Siya yung, kumbaga, feeling ko makakasama ko. Ganun. Kasi, pares kami ng mindset eh. Kasi, pares kami pharmacist. So, yun. Nagkakasundo, nagkaka-jive talaga. Tapos ganun, sabi ko, okay. Tapos, siyempre masakit sa akin, first heartbreak ko yun eh. Kasi ko yun eh. So yun, medyo sabi ko, okay. So from the heartbreak, no? Ito naman yung resulta. So yun, di ganun nangyari. Tawag dito. Hanggang sabi niya, sige, tutulungan pa naman kita. Sabi niya, we're just still friends naman. Sabi ko, okay. Ang galing. Sabi ko. So until now, friends pa rin naman. Hanggang ngayon, nag-ano pa. Kumbaga kami naman, okay naman kami. Kumbaga nagkapatawa rin naman after. Kumbaga nagkamusta, hanggang gano'n na lang. Kumbaga we respect each other na lang. I think masaya na rin naman siya sa buhay niya ngayon. Yes. I mean, sabi ko nga naman, wala nang problema. Kumbaga after all these years, kapasalamat ako sa kanya kasi kung ano man ako ngayon, malaking part. Kasi naging niya ako, kumbaga nung nag-aaral ako, estudyante ako, tinulungan niya ako. Kasi nung nag-review ako, siya nagsulat ng Manila paper sa buong bahay namin. Para may ma-review ka talagang. Kasi tawag dito, grabe untold story talaga to, guys. Untold to. Kaya panoorin niyo talaga to. Kasi grabe siya nagsulat ng Manila. Kasi tinulungan niya ako, sabi niya. Tutulungan. Napakatapang ng brand ng A1. Kung mapapansin nyo, nakaganon talaga parang strong eh. So, behind that pala, ganun pala ang story niyan. And nakakatuwa dahil naging successful na si A1 talaga eh. Hindi natin may tatanggi na talagang malayo na ang narating ni A1. And right now, yung expansion nyo tuloy-tuloy pa rin. Yung upgrades ng mga products nyo tuloy-tuloy pa rin. No? Although, ayun nga, medyo isingit na rin natin, may mga pagsubok sa negosyo, di ba? Yes. Hindi sa lahat ng negosyo naman, no, meron po talagang pagsubok. Kasi kung walang pagsubok, walang expansion na mangyayari. Walang upgrades din na mangyayari. No? So, yan yung mga pagsubok sa negosyo na dadating talaga dahil, alam mo yun, dadating talaga sa time na kailangan mong pagdaanan, kailangan mong harapin for the better, for the better. Yes. Yun yung and ayun, siguro hagingan natin, no, kamusta after, syempre, dumaan sa pagsubok ang A1, no?
kamusta naman, paano pinatibay lalo ang A1 ngayon? Grabe, sobrang hirap nun. Sobrang hirap, sobrang tough. Kasi, nasira ako dun, bro. Mhm. Halos sinubok ako ng panahon. I lost a lot. I think kung gusto ko dito, ang laki na nawala sa akin. Totoo naman. Million at least, sobrang laki. Parang, halos pwede na ako magpatayo ng house and lot eh. Sa Kasya. losses na yun. Into an executive village. Mhm. So, if you get that, alam mo na kung baga yun. Pwede na ako makabili ng isang Land Cruiser. On top of that, meron ng house and lot. May Land Cruiser pa ako, sa mga ano pa, tapos may mga ano. So, ganun. Ang laki na nawala sa akin. Ang laki. Kasi nga, grabe. Kumbaga, nasukat dito yung katatagan ko. Yes, yung, totoo yan. Yung emotions ko. Kung paano makiano. Ang hirap. Sobrang, nag-break down ako. Umiyak ako minsan. Kasi, minsan hindi ko kaya. Mhm. Hindi ko kaya harapin. Lalo, minsan may mga foul words din Oh. di ba? Totoo naman eh. Inatake ko sa social media. Sabi ko, sobrang sakit. Dinudge ako. Pero, I mean, naman talaga eh. I mean, Napakatapang you have to stand up for what you're believing in naman. Even no one else believe in you. You have to stand up. You have to show up. Yes. Ang Yun. galing. So, ganun At sabi yun ko. nakakabilib sa'yo. Oh, so, kasi, there's just a one people naman talaga na naglabas ng test. Ng test na unlucky. Isa kami dun sa mga nagkaroon ng... But, alam mo, pure yung intention eh. Yes. Di ba? Pure yung intention mo naman na, alam mo yun, to help other people, yung products mo talaga. And even you, ikaw, tinitake mo rin yung products mo eh. Yes. I So, mean, wala sa ganong isip, no? walang ganun actually. I'm not here to, baka sa isipin ng I'm iba. not here to play the big. Oo. I'm not here naman to play the victim side eh. Totoo yun. I just have to tell our side of story. Kasi, remember, in every scenario, in every story, there's always a two sides, Yes, right? oo. Kumbaga, nakikita yung pinapublish eh. Pero on our end, tumahimik kami. Hindi kami naglabas na ano. Eh, there's a one guy na naglabas nga ng test. At sadly, bumagsak kami. Bumagsak kami kami isa sa mga brand na naapektuhan. So, binash kami. Pero, we don't know what happened eh. We just really evaluated everything. Gumawa kami sarili namin investigation. Nagkaroon kami ng investigation. Sabi, kulit kami, ba't nagkaganito? Kasi hindi namin alam. Kasi nga, we caught behind. We caught up behind. Hindi rin namin alam yung mga lahat. So, syempre, ginudge kami. Alam daw namin. Pero hindi. Kasi, remember, yung supplier namin, may dalawa kasi kami, supplier kami, tapos may toller pa kami. So, doon pa lang. So, nung tinest namin, kasi nag-run kami, tingnan namin ano ba nangyari. Kasi, it take a month, at least a month bago namin na-figure out. Kasi, puro testing kami ginawa para malaman namin. Kung ano yung naging problema, ano yung kulang. Bago kami magbitaw ng statement. So, ginawa namin ganun. Tingnan namin, as we just found out pala, yung mismong ginagamit pala namin is substandard. Yung mismo nabili namin nabili naming raw materials na whey protein is substandard. Pero, binayaran namin yun into a authentic product. Kumbaga yung presyo niya, pang authentic. Tapos, binigyan kasi kami nila na COA. Kasi ng COA na it states that na tama. Tama, oo. Na tama yung yung product. So, okay, sige. Deal. Binayaran namin. Tapos hanggang manufactured na. Tapos yun, wala. Substandard pala yung nabili namin. Pero, binayaran namin yun as original. Original talaga yung kumbaga alam nyo yung pinoproduction, okay naman talaga. Oo, tapos binigyan kami ng COA. Ang mali lang namin talaga is, hindi namin napacheck lang, hindi kami napag-testing kasi nga, nagtiwala kami sa COA. Kumbaga may part din. Ayun para naiintindihan ng mga tao. No? So, in every delivery talaga may mga COA, no? May mga COA talaga na binibigay no sa mga delivery, upon delivery no, binibigay yan para ma-make sure na yung dinideliver is tama. Yes. Maayos yung quality ng produkto, no. So, doon na kayo nagtiwala kung ano yung binibigay sa inyo sa end. Yes. So, bali ganun bro, hanggang nakita namin yung na nagkaroon ng substandard sa supplier namin, tas manufacturing din. Kasi remember kasi, when it comes to tolling, di mo siya mabantayan. Totoo kasi naman yun. May privacy yan eh. Kahit sabihin mong binigay mo yung formulation sila mo naman ang niyan. Sila na magtotol niyan kung tawagin natin. Ang daming mislapses, ang daming miscue din on our end. Hindi alam ng tao. Kasi hindi namin pwedeng sisihin yung toller. Na kahit tawag dito, na kahit ikaw talaga, maganda naman yung intention mo, malinis naman yung, paano ba yung yung term dito, na parang in good intention ka naman, di ba? Yung term na yun, minsan doon naglalabs no? And with that, yun nga, may nagpa-test na isang tao, no, na malaking epekto. Actually, hindi lang sa isang produkto, kung hindi sa buong industry. Yes. No? Sa buong industry ng fitness talaga,
na binago syempre yung tingin lalo sa ating mga Pinoy, no? Na tayo, kumbaga mga Pinoy, kumbaga dapat nga sinusuportahan natin locally talaga eh. But ayun, hindi natin maiwasan minsan talaga may mga ganong senaryo. But ako sabi ko nga, hoping ako na maibalik yung industry na to sa ating mga Pinoy. Kung kaya natin, di ba? Kung sa ibang bansa nga nagtitiwala tayo, why not dito sa Pilipinas? I hope na maibalik to someday, mapagtulong-tulungan. And I think may move naman kayo with that. Ano ang ginawa niyong move after you found out naman yan? No? Actually, siyempre, maraming galit talaga. Daming galit. I mean, binash kami lahat. That's normal eh. That's the yun emotion. Naman talaga ang mangyayari. So kami, para hindi na maulit-ulit yung mga pangyayaring ganun, kasi nakita namin ginawa namin, nagpatayo kami ng sariling manufacturing plant. Wow. Nagpatayo ako ng sarili kong manufacturing plant. Big move yun, manufacturing yun ang pinatayo yung bago. Para kontrolado namin from the beginning up to the finished product. Kasi nga, from there kasi hindi mo kontrolado dati. Doon naging nasira yung quality ng product, hanggang yung quality control, quality assurance, hanggang doon na, so kami, to minimize that, to cut the, makita lahat. Kayo na mismo. Let's cut the chase. Yes. Ma-monitor niya mas na ayos. Magpagawa na tayo ng sariling manufacturing plant para at least makita ng tao na okay na, ganun. Kasi nga, tawag dito, kumbaga kami naman is, biktima rin naman kami dito. Kumbaga, yun nga lang, hindi na pwedeng i-portray na kaming biktima. Kasi nga, marami actually, hindi matatanggap ng tao yan eh. Pero kami, we just took full accountability of what happened and responsible on our failures and mistakes na, okay, sige, yes, may mali kami, kasalanan namin, pero please do know na we are doing everything our best para maging ulit yung trust. Kasi nga, nagkaroon ng lapses ng ganun kumbaga ang dami. So, kami, ganun ginawa namin na nagpatayo ng manufacturing plant to assure the product is quality. Quality na talaga. Yes. Hindi basta-basta yung move na yun kasi ilang milyon bago makapagpatayo ng planta, sumakit ang ulo sa approval ng planta, di ba? But kayo, para lang, alam mo yun, kasi pwede naman sabihin, nag-upgrade na kami. Paano mo malalaman kung talagang inayos na, no? So dito pinakita nyo na kayo na mismo yung nag-a-assure ng quality na dating pinapagawa lang dun sa ibang manufacturing. Now, ina-assure nyo na yung quality ng produkto nyo na talagang quality na talaga right now. Actually, tama, sobrang sakit sa ulo, sobrang stress magpagawa ng manufacturing. Kasi parang nagpatayo ng Jollibee. Totoo yun. Nakita ko yung planta nila, hindi basta-basta. Sobrang laki. So, bali ganun nga. Kompleto talaga. So, sabi ko nga, tawag dito, tawag dun, sobrang sakit. Kasi, pero, sabi mo nga, how to know na kung tama na yung produkto. Kami, halos 6 months namin tinest talaga yung produkto bago namin ilabas. So, dumaan talaga sa quality assurance. Ginawa namin talaga to check the product kung quality talaga para mabigyan ko baga, to be transparent, magpa-lab test kayo. Do a random test without our product, without our stocks. Kumbaga sa market, ano yung makuha nyo dyan? Sa market, hindi na sa amin. Sa mga resellers, sa mga distributors. Kasi isang panig dyan, kayo naman nagbigay niyan diba? Kayo naman nagpa-test niyan diba? Para sabi ko nga, sige, para full transparent, full kayo honesty. na magpa-test anything. Lahat ng mass production namin, lahat ng mga dineliver namin through our reseller, i-random nyo, patest nyo. Galing. So, ganun kayo ngayon kakampante dun sa produkto na meron kayo ngayon. Bro, yes. Ganun yung ginawa na sabi namin. Sige, ganun gusto nyo. Kaya nga kasi nangyari is, nasira kami into a random, gusto namin ibalik into a random. Yes, tama yun. So, kung ano yung nangyaring problema, ganun din yung solution. Para hindi rin bias. Para hindi bias. Sabi ko, huwag kayo bibili sa amin, bili kayo sa mga resellers. Para patest nyo rin. Kasi basta just make sure lang na bago yung packaging, yung hindi na all products. Kasi baka all products yung i-test nyo. Yun pa rin. Yun pa rin. So, basta pakita nyo lang, tsaka i-check nyo lang yung batch code. Para at least from our end, ma-verify din namin. Baka naman kasi, nagpa-test kayo, pero iba yung batch code, di ba? Yes, kumbaga yung pa rin yung dati, talagang papalya. So ito, ngayon ko nga lang nakita rin yung mga nila, bagong products, yes. Bagong branding nila, no? So may mga pouches na pala kayo ngayon, no? And everything, sabi mo nga, kayo na talaga yung nagpo-produce nito. Yes. To be assured na quality yung produkto na meron kayo ngayon sa A1. And yun nga, hoping for the best, no? Kumbaga sa A1 na maibalik, hindi lang, actually buong industry ng fitness talaga, ng mga pagdating sa mga ganitong produkto na sariling atin, no? Kung ano man yung mga pagkakamaling nagawa nun, maayos. Yes. Kumbaga, tayo mga Pinoy, kung sa ibang bansa, na pagbibigyan natin yung ibang lahi, no? Yung ibang nasa international, why not dito sa atin yung mga kababayan natin na gustong lumaki rin
Na malay nyo someday tayo naman yung i-aim ng ibang bansa na dalhin yung produkto natin sa bansa nila. 'Di ba? Yun ang ma-aim naman natin. And suportahan natin, no? Kung may mali, edi ayusin. Yung katulad ng ginawa nyo, bro, 'di ba? Inayos naman agad gumawa ng action. And that's the best thing talaga na gawin ng isang kumpanya. Kumbaga, hindi na lang pinabayaan, hindi na lang biglang naglaho yung... Kasi pwede naman maglaho ang A1 kung tutuusin eh. Ba't pa kayo gagawa ng manufacturing? Sabi mo nga, kumita naman kayo. But para mag-shed out ng money into own manufacturing, that's a big move for me. Yes. Yun yung nakikita ko naman dyan sa end na yan, no? And ayun, ano naman masasabi mo, bro, sa mga tumatangkilik pa rin ng A1 right now and patuloy pa rin naniniwala sa brand ng A1, no? I mean, una-una syempre, nagkapasalamat kami sa lahat ng mga sumusuporta at nagtitiwala sa amin up to this point na maraming salamat sa lahat ng mga nagtiwala sa amin at sumusuporta. We will just make sure talaga na all our products are secured, safe, and quality talaga. Kaya nga, ayun yung ginawa namin na kami na talaga gagawa ng product namin para may assurance tayo both sides na okay na. Totoo yun. So maraming salamat sa lahat ng mga sumuporta sa amin sa A1. Gagawin namin yung best namin talaga para maging quality talaga at maging international standard kami. Wow, galing. And sa mga distributor, syempre. Syempre, sobrang thankful namin since day one sa mga up to now yung mga sumusuporta sa amin ng mga distributors namin, sa mga top distributors namin na lahat, kumbaga no judgment talaga from the get-go na naintindihan yung mga nangyari. Andyan sila, sumuporta sila from start up to now na andyan sila. Kaya sobrang thankful namin. Ayoko na kayo i-drop pero kilala niyo kung sino kayo. Sobrang thankful ako mga bros. Grabe kayo. Grabe yung love niyo sa amin sa A1. So, kaya pasalamat ako. Umaasa lang ako sana makabawi din ako sa inyo. Oo naman. Kumbaga kasi sobrang grabe yung love niya sa amin. Talagang all out yung support kahit ano nangyari. No? Galing. Yes. Nakakatuwa. Right now, no, saan naman papunta ang A1 talaga ngayon? Ano naman ang tinatakbo ni A1 ngayon? Actually, as is pa rin, I mean, right now talaga medyo shaky pa kasi nga since nagkaroon kami ng crisis ng issue. Medyo dahan-dahan pa, slowly moving pa, medyo organic pa. Pero we will get there. May mga plano kami, mga execution kami. It's just na we're just surveying lang. We're just thinking lang. We're just checking we're just checking the game lang. Yes, hanggang dahan-dahan lang. Basta titignan na namin. Hindi naman kailangan madaliin yung mga bagay. But, yun nga, anytime, pwede ulit makabounce back na matindi ang A1. Yes, we believe. We are optimistic na makabawi kami. Galing. And yung upgrades naman na nandyan. Yes. Kumbaga, makakasigurado na sa quality talaga, no? Na pag ininom mo talagang assured ka na quality yung produkto. Yes. Ayun. And anyway, ayan, baka may mga gusto kang batiin pala, bro, bago tayo magtapos. Ayan. Siyempre, binabati ko lahat ng mga sumusuporta sa amin, sa A1, since ipa-plug ko din dito yung manufacturing plan namin. Meron kami manufacturing plan, One Pearl Manufacturing Corporation. Create your own brand. Sa mga gusto magpagawa dyan, message nyo ako, ako mismo na, ako na mag-a-assist sa inyo. Para so ibig sabihin nito, nag-acquire na rin kayo ng ibang clients na gusto rin, gusto rin magpagawa ng sarili nilang produkto. Create your own brand, customized brand na mga produkto ang ginagawa nyo? Lahat ng powder. Any type of powder. I mean, slimming coffee, chocolate, barley, mangosteen, mga herbal drinks, and capsules, whitening capsules, steaming capsules. Kaya namin gawin yan. Galing. Just message us, message me. Kikreate natin, gawa natin yan, bigyan ko kayo ng discount para magawa natin. Create your own brand. Kung paano ka nagsimula nun. Tulungan namin kayo from start to finish lahat. Mag-conceptualize ng product. Tulungan namin kayo kasi yung mga marketing game, ganun, tulungan namin kayo. Yan. Kumbaga, kung gusto nyo rin magsimula ng sariling produkto, kung may idea kayo, katulad ni Justin before na, ayun, sabi nga, yung passion mo connected sa'yo, pwede mong gawin. You can turn it into reality. Yes. Yung meron kang produktong naiisip mo. Galing. Congratulations na. Nagle-level up talagang yun nga lang, A1. Tawag dito sobrang, alam mo naman, kailangan mo na mag-innovate talaga. Yes. I mean, you have to be really, really level up talaga. Pero grabe yung innovation and upgrade nyo. Kumbaga, to full support the community para makabawi talaga, no? Kayo yung mismo nag-invest ng malaki para ma-assure yung quality. And that's, yun nga, sabi ko nga, big move talaga yun para sa isang brand na binugbog talaga na matindi pero ngayon lumalaban pa rin, no, at marami pa ring tinutulungan right now. So ako, yun lang, wish ko tuloy-tuloy, no, ipag-pray natin yung A1 maging maka-bounce back ulit na matindi
all over the world and the Philippines. Yan. Bonggang-bongga, no? Anyway, ano pa ba ang ano natin? Yun, bago matapos ang lahat, baka may gusto kang sabihin ayan sa ating sa mga nakikinig, nanonood sa atin ngayon na nagsisimula rin. Katulad mo, yung iba bata pa, no? Yung iba talaga walang idea, kulang ng pamuhunan, or gusto magsimula pero pinanghihinaan ng loob. Ano naman masasabi mo sa kanila? Ito, sa mga startup actually, sa mga payo ko, gradually lang. Start small. Dahan-dahan. Wag kayo mainip. Just trust the process. Kasi when it comes to starting business, lahat tayo nagmamadali eh. Gusto ko agad, eto hindi. You have to have the communication with God. Wow, ang ganda nun. Kasi, trust God's plan. May mga plano kasi tayo na minsan hindi nasusunod, pero si God na makakaalam yan. Kumbaga, tawag dito, dahan-dahan, mag-start ka, paunti-unti, and just enjoy it. Enjoy it. Dahan-dahan hanggat nakita mo na yung resulta mo na, ito na pala. At just do na hindi swerte yan. Tama. Pinagpaguran mo yan. Tama. Pinagpaguran mo lahat yan. Kumbaga, kung ano man yung nasa estado mo ng buhay, resulta yan ng mga decision mo na ginawa previously. Tama yun. Ganda so, gawin mo, dahan-dahan sa mga viewers natin dyan na gusto mag-startup. Ano lang, trust the process lang. Basta ito lang, mapapayo ko. Huwag kayo magkapadala sa emosyon. Maging kalmado lang. In every step of your way, be calm. Stay and be yourself lang. Kasi kumbaga, when it comes to doing decision making, you have to think 10 times to 20 times na kung, especially if it's a major decision magpaagad-agad, matulog ka. Hindi bara-bara. Matulog ka. Kumain ka, lobas ka, kung gusto magbakasyon ka. Then, kasi alam mo naman, hindi naman yan, hindi naman nagkamadali. Ang buhay, kumbaga, hindi naman yan karera. Hindi yan paunahan. Sa marathon Na, alam pa kayo kung matagal ka, as long as naman di ka uminto. It doesn't matter how slow you go. It doesn't matter how slow you go as long as you don't stop. Wow. Ayun yung mga natutunan ko na, kumbaga kasi, paunahan, sabi niya paunahan. Yes, hindi. sabi nila karera, hindi ganun Meron tayo kanya-kanya timeline. Nauna lang sila, pero ikaw, papunta ka rin dun. Kaya yun, basta huwag lang kayo mainip. Try to search into social media, andyan naman. Pero, ang inaano ko lang, huwag ka maingit sa ibang tao. Yun, maganda, kasi, maganda yun. Tawag dito kasi nakikita dyan yung mga comparison. No, may kanya-kanya tayong buhay. Kasi, I've been there, done that. Yes. But, please do know na, use it as your motivation. Mm-hmm. As your, kumbaga, fuel mo na, si ganito. Kasi ako, may mga idol din ako, titignan ko din araw-araw. Kumbaga kasi ginagawa akong fuel gusto ko rin magkinto. I wanna be like him, I wanna be like, sabi ko. So, ganun, gawin mo silang inspiration sa buhay mo, pero wag mo silang gagawin kaaway. Tama. Na turn them as your inspiration in your life. Para magpursige ka, nakita mo, minimimik mo. Kasi nga, law of attraction, kung naiisip mo, nakakatotoo. Tapos ganun, pero, when it comes to doing decision nga, sabayan mo yung agos. Yung kapag yung momentum talaga. Huwag mong papakawalan. Huwag mong papakawalan. Pag andyan yung opportunity, just grab it. Then, sometimes, you just have to figure it out on the fly. Trust me, you will just figure it out along the way naman. Yung mga ganyang buhay. Tapos, syempre, when it comes to business naman talaga, make sure na meron tayong connection and relationship kay God. Kasi si God lang din naman yung tutulong sa atin. Sabi nga natin during our best day, kailangan natin si God. Yes. During our worst day, mas lalo natin kailangan si God. Huwag natin kakalimutan si God during our best days. Lagi tayong magkapasalamat sa Kanya. Kasi kung ano man yung meron tayo ngayon, sa Kanya yun Hirap lang natin yun. Nothing is permanent in this world. Lahat yun, bigay lang ni God. So, you just have to enjoy it and be contented for what you have. And just be grateful. Wow, napakaganda nun. Parang wala na akong masabi dun, no? Pero, bro, ito, no? Sinubok ang A1, no? Ano naman ang biggest na natutunan mo during that time? Ako, natutunan ko yun Kumbaga, sobrang dami. Yung character development ko, sobrang, ko na parang, kaya ka sinusubok na ganyan is, merong greater blessing na paparating sa'yo. Wow, preparation. Preparation yun na parang, I just have to look it on the brighter side Not, I don't want to dwell on the negative one kasi, syempre, ayoko na isipin kasi, nangyari. Kumbaga tayo, focus na tayo sa positivity. Kasi para at least kahit paano, makapag-focus tayo, makapag-concentrate tayo. Ang hirap kasi na mag-dwell ka na lang dun Na hindi ka na makamove on. Yes, actually,
it happens, it still happens, pero I have Yes. to fight I have to be refocus and Tao again, lang kasi tao tayo. lang tayo, nagkakamali din tayo, syempre, marupok din tayo. Marupok din tayo, sinusubok lang din tayo na tadhana, pero still, sabi ko nga, grabe yung pinagdaan namin, yung mga natutunan ko na, yun nga, you just have to accept it. Embrace it. Embrace it as a man, as a people na, huwag mo silang tatakbuhan. Yes. Harapin mo ng buong pagkatao. Let it Ang ganda be. nun. Harapin talaga. Yung sakit, harapin mo. Yung sakit na yun, ayun yung magkapalakas sa'yo in the next few years. Mhm. At bandang huli, someday, ilo-look back mo yun, at tatawanan mo na lang. Tama. At sasabihin mo, we made it. Wow. Kaya ganun yung mga nakikita ko na parang, I just have to look at into positive lang na parang, kumbaga, pero sabi ko nga, maano yung masyadong emotional eh. Kaya nga lagi ko sabi, huwag ka maging emotion eh. Kasi, sobrang sa lahat ng bagay, don't be too emotion. Tama. Kumbaga, hindi nga pwede ma-attach dun sa emotion talaga. And ako naman, no, natutunan ko sa podcast na to, yung naglo-look back, no, yun yung kinikwento ni Justin kanina, yung nagbebenta siya ng alcohol and everything, no. Ito yun talaga yung parang ang sarap balikan, yung mga, kasi pag busy ka na, hindi mo na makikita yung mga ganung bagay eh. Pag busy ka na, winning on the side, di mo na makikita masyado yung mga pinagdaanan mo from the past. Pero once na nagkaroon ka ng oras, binalikan mo yun, ang sarap sa pakiramdam na, uy, dati ganito lang ngayon ganito na. Alam mo yun, sobrang sarap sa uy, nalampasan ko pala yun. Uy, tapos na pala yun. Uy, ito na pala kami ngayon. Napakasarap balikan. Kaya yung mga moments, no, na parang hirap na hirap ka ngayon, i-enjoy mo yun, tama yun. Kailangan mong i-enjoy yun dahil pagdating ng araw, yan yung magiging kwento mo sa iba, no? Yung experiences na pinagdaanan mo talaga. Kasi without that, no, walang story. Ang kwento, walang kwenta. No? So it's a part of story na hinuhubog sa atin ng Diyos. Na balang araw, marami kang mag-inspire na tao. Kasi sabi ko naman, naniniwala ko, when I surpass it, kapag nalagpasan ko to, grabe yung nito, yung blessing nito. Grabe yung legacy na may babahagi mo. Kasi ano tawag dito, sabi mo nga, walang kwento, walang kwenta. Yes. Walang kwenta, walang kwento. Mm-hmm. Kasi nga, ibabahagi mo yan, parang ipipreach mo na yan eh. Actually, pwede ka mag-guest, mag-podcast ka eh. Kasi ganyan, grabe. Kasi hindi to basta-basta, hindi to biro na parang someday, you just look back ng ikuwento mo to sa mga anak mo, sa mga apo mo, basta sa mga lahat ng tao, relationship mo, sa mga partner mo, sa asawa mo. Ganito nangyari sa akin, but still, di ako sumuko. Buti na lang di ako sumuko. Diba? Kasi ganun yung mga point ng buhay natin na, talaga, kumbaga, rock bottom talaga, na bibigyan ka talaga ng matinding pagsubok. Susubukin ka talaga. To test kung gaano ka kalakas. Para pag binigyan nyo ng mas malaking blessing, deserve mo na, ready ka na. Tama. Diba? Handang-handa ka na. No, so, ganun yung mga bagay na natutunan ko na ako lagi nagtitiwala sa Diyos eh. Sabi ko nga ngayon, God, kung ano man yung plano mo, susundin ko. Hindi na ako magtitiwala sa plano ko. Kasi minsan, usually, yung mga plano ko hindi nasusunod eh. Mm-hmm. Ngayon, not my will, but yours. Amen. Yun, kumbaga ganun lang yung mantra ko. Basta, I just give my best and God will do the rest. Amen. Napakaganda nun. Bro, maraming salamat. Ang dami kong natutunan sa episode na to, no? Sobrang bata pa ni Justin, pero yung experiences, maririnig nyo naman kung ano yung mga pinagdaanan in the last. Kulang pa nga, actually. Meron pa nga. Bitin pa. Actually, may mga untold pa, pero ikaw, sige. Ano pa ba yung untold? Last untold. Ano pang pinaka-untold ni A1 yan, no? Hindi, wala naman. Okay, yun lang, no? I think magkaka-part 2 to. Part 2 naman. Magkaka-part 2 pa to, no? Maganda siguro part 2, life after yes. Work, life after business. Kasi kumbaga, at the end of the day naman talaga, there's always an opportunity, but you have a life eh. You have a life, get a life, na parang, it's always a big after business. Kumbaga, hindi lang naman sa business yung umaandar yung buhay natin. May buhay pa tayo. May outside life. Yeah, may mga personal life na, which is, I think that's something na kailangan pag-usapan. Kasi, ayun yung trending in personal life. Kasi usually, para at least makarelate din. General life, di ba? Ano ba yung mga pinagdata? Personal, di ba?
It's whether it's a love life or anything personal yun. Pwede. Oh. Ayan ang dapat abangan. Dahil nakaka 1 hour and 30 minutes na kami right now. Hindi na mamalaya ni Bro Justin talaga. So, magkakaroon ng part 2 to for sure, no? And makikita naman kami lagi nito ni Justin dahil alam mo naman sa circle namin, napakalit lang ng mundo, di ba natin, bro? Andiyan na naman Talaga, tayo. napaka-small circle na minsan nagkikita-kita kami dyan, biglaan na lang, no? Noong nakaraan, biglaan na kami nakita eh. Wala nang plano-plano nagkikita. And maraming salamat ulit, bro, na sa pagpapa-unlock sa amin dito. Thank you din, Papa Thank you, bro. Sundot. Malakas ka sa akin eh. Kaya lahat ng mga alam mo yun, mga untold story. Grabe, no? Yung palang secret ng A1 ngayon, no? Napaka-strong talaga. Napaka-strong ng secret ng A1. Wala nakakaalam. Actually, nakakaalam lang dyan is friend ko. Talaga? Mga friends ko ng circle ko. Yun lang. Sila nakakaalam. Big revelation yan. Maraming salamat sa pagtitiwala sa Talk with Papa Kasi Sundot. actually, kaya naman ni-reveal kasi nga, okay naman kami. Wala namang masamang tinapay kayo sa bawat isa. Okay na kami. And for sure, proud din siya right now kung anong narating ng A1 ngayon. Tawag dito. Happy naman about this. Kaya parang ngayon, I just have to give credits to where it's due. Kasi ano niya, kumbaga... Sakang galing ha. Talagang inopen mo. Oo naman kasi nagulat ako, bakit A1? Sabi niya, wala lang kasi catchy. Parang A1. Yun lang. Sabi kasi Pinay. Kasi lang. Ano siya, kumbaga... Ang mabigat na istorya kasi doon kung sino yung nagbigay ng A1. Yun ang malupit na ano doon. Ayun, maraming salamat at mga kasundot sa panonood dito sa TWPS at sa lahat ng nakikinig dyan, no? Sa Spotify, sa YouTube, sa Facebook. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Siyempre, don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel. At para naman sa mga naglalaba, nagluluto, nagdadrive, ay pwedeng pakinggan nyo po ang Talk with Papa Sundot sa Spotify, no? Just search TWPS or Talk with Papa Sundot. At syempre, yan, marami pa tayong paparating na episode at patuloy nyo lang pong suportahan at panoorin at pakinggan ang TWPS. Maraming salamat po. God bless po.